Ay, kayo pala. Magandang araw po sa inyong lahat. Nire-review ko po yung pelikula na ginawa namin kamakailan lang. Ito po yung mga estudyanteng kumukuha ng Rizal at ng Humanities sa Oxfordian Colleges. Alam niyo po, napakasaya nang nangyari. Gumawa po kami ng isang kwento tungkol po kay Rizal sa Dapitan. At ito ang napakaganda. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ito yung tinatawag na on-the-spot filming. Bakit po on the spot? On the spot po na pinili namin yung lugar. On the spot po na nalaman mismo nung mga mag-aaral kung sino at ano ang kanilang magiging role. Basta pinagdala lang namin sila ng mga damit. At eto pa, wala po kaming script. Biruin nyo, wala kaming script. Paano mangyayari yon? Pinagdugtong-dugtong lang po namin yung storya. At nabuo po. Alam nyo yung kinalabasan? Napakaganda. Hindi nyo akalain na mga amateurista ito. Gusto nyong mapanood? Gusto nyong malaman? Hali kayo. Umpisahan na po natin. Kapitan, nandito lang si Dr. Observan. Guardia, papasukin. Ang araw sa iyo, Dr. Rizal. Ako si Kapitan Paez. Ako ang inatasan ng Gobernador General upang mangalaga sa iyo dito sa lugar ng Dapitan. Gracias, Kapitan. Maupo muna tayo, Dr. Rizal. Ipagpaumanin mo, Dr. Rizal, ang lugar na ito. Medyo may kalihitan. Subalit bukas na bukas rin ay iaalit kita sa iyong napiling lugar. Maliit nga ang lugar, ngunit maliwanag sa pakiramdam. Magpapalipas muna tayo ng gabi at bukas na bukas din tayo ilalakad. Sana magustuhan ko ang iyong napiling lugar, Kapitan. Hindi ko lubos maisip, Senyor Rizal, kung bakit ang isang tao katulad mo ay kailangan dalhin dito sa Dapitan. Samantalang nabumuhay ka ng marangya sa Europa. Anong dahilan? Ba't ka nagbalik sa Pilipinas? Hindi ko rin maintindihan, Kapitan, kung bakit ako dinala dito sa Dapitan. Pagkat ang nais ko lamang ay mag-voluntaryo bilang doktor sa Cuba. Kapitan, ano ba ang kinagagalit nila? Hindi ba tama naman ang nilalaman ng aking World Congress at Federalismo? Mali bang maihayag ang katotohanan? Bueno, magkaiba man ang ating paniniwala, alam kong ginagalang pa rin natin ang isa't isa. Kailangan sabihin mo lang sa aking Guardia Civil. Adios, Dr. Rizal. Ito, sandali! Hinto!
Narito na tayo sa lugar, Dr. Rizal. Sa palagay ko ito na ang lugar na aming pag-iiwanan sa iyo, Dr. Rizal. Bueno, dito ka na namin iiwanan, Dr. Rizal. Mag-iingat ka. Huwag mo akong alalahanin, Kapitan. Nandito pa naman ako sa sarili kong bayan. Ako'y patuloy na hindi mangangamba, Kapitan. Pagkat alam ko, mahal ako ng aking bayan. Kung paano ko minamahal ito. Kilala na kita noon pa, Dr. Rizal. Lalo na sa katatagan ng iyong kalooban. Bueno, kami alis na. Adios, Dr. Rizal. Awal, tayo na. Pagod ka na ba, Padre? Hindi naman, Pepe. Ito ay mas maganda, nakapaglakad-lakad din ako at medyo na-exercise ako. Ganun ba, Padre? Bueno, pumunta tayo banda roon nang makita mo naman ang aking mga tanim na kakao. Halika, Pepe. Meron din ako ditong tanim ng mga mangga, chiko, tagi, kung ano-ano pa. Ah, ganun ba, Pepe? Maganda eh. Sige, Padre. Salamat, Pepe. Tila'y maganda ang iyong mga pananim, Pepe. Hindi ka lang pala isang dalubhasan, doktor. Nahahanay ka na rin pala sa agrikultura. Alam niyo namang sa pagtatanim lamang, pinapatay ko ang aking pagkainip. Ah, ganun ba, Pepe? Alam niyo ba, Padre, na ang perang pinambili ko dito ay ang aking napalalunan sa loterya. Nabalitaan ko nga yung Pepe. Ikaw talaga. So, halika doon, Padre. Maglakad-lakad pa tayo sa bandaron. Marami pa akong ipapakita sa iyo. Sandali lang, Padre. Gumito na muna tayo sandali at magpahinga. Siya nga pala, Padre. Hindi mo pa nasasabi sa akin ang dahilan kung bakit ka na parito sa Dapitan. Magaling ka talaga, Pepe. Mabuti na rin at naitanong mo yan, Pepe. Bakit, Padre? Kaisa ka na ba ng mga praile? At ano naman ang iyong misyon? Pepe, narito ako upang hikayatin ka na magbalik loob sa simbahang Katoliko. At itigil mo na rin ang iyong propaganda ng iyong nolimitangere at ng iyong ilpili-busterismo. Bakit, Profesor? Natatakot ba ang mga praile na malaman ang katotohanan tungkol sa kanila? Ngunit ang nilalabanan mo ay gobyerno ng Espanya, Pepe. Hindi ang gobyerno ng Espanya, Padre, kundi ang mga maling gawain ng mga praile. Pepe, nasabi ko na ang aking misyon. Ikaw na ang bahala magdesisyon.
Ako'y babalik na ng Maynila. Mag-iingat ka. Magandang araw sa'yo, Senyor Rizal. Kapitan, gandang araw sa'yo. Mukhang naisipan mo akong pasyalan dito. Sa nakikita ko mukhang nakasanayan mo ng lugar na ito, Doktor. Ikaw naman, sino ang hindi mabibighani sa ganda ng dapitan? Siya nga pala, Kapitan. Kamusta ang pabor na hinihingi ko sa Gobernador General? Doktor, huwag mo sanang isipin na ako ang hadlang sa pagpunta mo sa Cuba. Ipinarating ko na sa General, sa Gobernador General, ang iyong mga naisin. Subalit, talaga makapangyarihan ng mga praile. Praile. Gayon pa man, nagpapasalamat ako sa iyo, Kapitan. Alam kong pinahatid mo ang aking kahilingan sa Gobernador General. Bueno, alam kong gutom kayo. At pagsaluhan natin, kaunting pagkain dyan ng inyong mga kawal. Ingat na, anak. Ganda lang na. Sandali kapagod. Malayo pa ba ang kay Pepe dito? Malapit na, ina, sabi ng taga rito. Doon lang banda kila Pepe. Sige, pahinga mo tayo dito sandali. Ang layo naman ang pinagdalhan kay Pepe ko. Oo nga, tayo lumakad na, baka tayo gabihin. Pepe! Pepe! Nanang, mga kapatid ko. Pepe! Nanang, mga kapatid ko. Pepe, kumusta? Pepe, Kumusta kayo? ang anak ko, kumusta ka na? Halika kayo, doon tayo sa kubo. Kamusta po pala ang biyahe niyo mula Hong Kong, Nanang? Maayos naman, anak. Medyo mahirap nga lang. Ang layo pala ng lugar mo dito. Aba, marami ka palang kasama rito. Sino sila, Pepe? Siya nga pala, ang aking mga estudyante. Pumarito kayo at nang may pakilala ko kayo. Ito pa siya, si Ugoka, Kirara at si Sean. Ang aking ina at ang aking mga kapatid. Doña Chidora Alonso, Trining, Narcisa at Maria. Magandang po sa inyo. Kinagagalak po namin kayong makilala. Magandang araw din sa inyo. Siya nga pala, maaari na ba kayong maganda ng pagkain at makakain na tayong lahat? Opo, maestro. Hindi ka na, Halika na. Please, Dr. Rizal, cure my eyes.
I will do my best, Mr. Bracken. I don't want to be blind forever. Dr. Rizal, Yes, Miss Josephine? how's my uncle's eyes, Dr. Rizal? I don't know yet. What do you mean, Dr. Rizal? But don't worry. I will try to re-examine him again tomorrow. Please, Dr. Rizal, help my uncle to see again. But don't worry. I'll try my best, Josephine.